mas maingay ang susunod Mas maingay, what? na people power. Okay, what? May mga issue pa rin talaga na lalabas at lalabas. Actually, may isa pang scandal na lalabas. Abangan nyo pa. Ano itong scandal na to? Is this Nasa gobyerno pa rin. money related ulit? Oo, mga corruption Grabe pa naman. rin. Grabe naman na yun. Buong pangalan po pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuopan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer. And why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Sa gobyerno, medyo, ang tabayanan nyo, hindi ko naman sinasabing sana wag mangyari. Meron po dita, ako nararamdaman, or gulo ng konti, pero sana hindi mangyari, maaring mga usapin na abang po dita. And I hope hindi mangyari, no? Magkamalinawa ako, kasi mas gusto ko na lang ang isang peaceful na pamamaraan ng ating ingay sa daan. Yung people power, pero sa katahimikang pamamaraan, sa peaceful way, no? Attorney Topacio? Yes, oo. Kasi alam nyo, itong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sampida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sampina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligot. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility.
Eh kung sabihin nilang hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Oh, di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, pakatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Eh sabi ko nga, indan crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit doon sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, hinahabol-habol nila lagi. Always and forever. Kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho, at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo.